Yes, hello, magandang buhay mga kasari. Ngayon nga ay meron akong nabili na yung pansabit sa leeg, tas doon ilalagay yung cellphone. Ayan. At sabi ko itetesting ko nga siya kung dito sa aking burger kung talagang kung ano yung nakikita ko, yun ang makikita dito ng mga manonood. Ayan. So, yan nga, tinry ko. At ngayon ay gumagawa ako nitong ating bestseller sa ito yung pinapa-order ng asawa ko sa opisina. Dahil pumatok doon yung ganitong merienda dahil nga alam naman natin sa mga opisina na limited lamang yung kanilang mga nabibili dahil nga mga busy sila at saglit lang naman yung kanilang break time. Isa pa alam na natin medyo mataas yung presyo ng mga bilihin doon. Kaya siguro talagang ina-avail nila itong ating Kagatlang Burger. Pinangalanan namin itong Kagatlang Burger dahil itong ginagamit namin ditong patis ay ulam burger. So, ganito namin siya ginagawa. So, una, syempre, handa na natin lahat ng ating kakailanganin. Ipinirito ko ng lahat ng mga ingredients niyan like patis, bacon, ham, egg, at nakaready na rin yung ating hiniwa-hiwang lettuce, and then yung ating cheese at mga sauce, ni-ready ko na. Tsaka ko nilagay yung tinapay dito sa ating burger griller. So, bagong linis nga pala yung burger griller ko dyan. Nakasama ko na sa loob ng 4 na taong mahigit ng aking pagtitinda. Simula nung lumipat kami ng bahay. Dito lang din malapit sa dati naming pwesto sa mga nanay ko. Dito ko nilipat dahil nagkaroon kami ng maliit na bahay na dito na rin ako nagtayo ng sari-sari store or pati itong burger, dito ko na rin sa loob niluluto. At ayan na nga. So, ang una kong niready ay yung special na order na ham with runny egg. Ayan, gusto niya ng malasadong itlog. At yun lang yung kanyang gusto. So, hindi niya yan pinalagyan ng kahit ano pa man na mga bacon o basta egg, ham and egg lang siya. Then, ito namang sumunod ay yung ating Kagatlang Burger. So, ito yung overload na binibenta namin with CDO patties, lettuce, and egg, cheese. And this time, nag-request sila na mag-additional sila ng bacon. So, every dagdag ng mga ingredients, like this, yung mga itlog. So, every dagdag niyan is merong karampatang presyo, syempre. Ayan. So, ito naman ipinapatungan lang natin nang hindi ganoon kamahal. Basta ang mahalaga sa akin, sabi ko nga nung mga nauna kong video, kahit hindi ganoon kalaki yung kita, ang mahalaga ay mabilis siyang mabenta, mapapaikot mo kaagad at hindi matetenga yung mga paninda mo. So, this time, ang gamit ko nga palang CDO dito, yung Vida na CDO. Ayan. Nabibili lang din yan sa mga palengke. And ito namang cheese na ito ay tingnan ninyo, napakakapal po nito. Ayan, makapal at saka talaga namang pag iyan ay kinagat mo, talagang nagme-melt doon sa iyong bibig. Ito ay nabibili ko sa sa Dali. So, sino may mga Dali dyan sa inyong mga lugar, sa mga area nyo ay magandang gamitin ito. Talagyan nyo din, syempre, lahat naman may costing. So, sa presyo niya ay sulit ka na dito dahil makapal, talaga mag-e-enjoy yung kakain. Ayan. So, inuulit ko lettuce, CDO hamburger, ulam burger, egg, bacon, at saka itong ating cheese. Then, lalagyan na natin siya ng ketchup. Ang ginagamit kong ketchup ay UFC, tamis anghang banana ketchup. So, pwede din naman, depende po sa inyo kung ang gagamitin ninyong ketchup. Like, katulad ng ginagamit ko po sa yung regular burger ko lamang po na yung patis ay nabibili lang sa palengke. Yung 10, yung best 10 na nagkakahalaga lang ng 28 pesos, 10 pieces na po yun. Ginagawa ko po yun na buy one take one dito sa amin, worth 35 pesos only. So yun. At yung iba nagpapalagay din ng pineapple slices. Ayan, yan yung Aloha Burger naman natin. So marami silang choices. Tingnan nyo po itong ating mga binibenta sa opisina. Ayan, next naman, papakita ko sa inyo yung mga regular burger natin ulit. At this time po ay akin puputulin muna ang video na ito. See you sa mga susunod kong video. Meron tayong affordable, meron din tayong para sa ibang may mga gustong hilingin katulad nito.
Ayan, ibigay natin ang hiling ng ating mga customer. Ayan. See you again sa next video ko. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Bye!